Si Shaki ay tila isang karaniwang walang buhay na high schooler. Ngunit sa isang mapalad na araw, nang ang kanyang tanging pamilya ay mawalan ng buhay, sa harap mismo ng kanyang mga mata, isang misteryosong kapangyarihan ang nagising sa kanya, na nagpabago sa kanya sa isang hindi makontrol na demonyo. Lumalabas na hindi siya nag-iisa, at marami pang iba ang nagtataglay ng kapangyarihang ito. Sa tulong nila, sumali siya sa isang paaralan para sa mga demonyo, desperado na matutunan kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan upang makapaghiganti siya sa kanyang mga kaaway. Nagsisimula ang kwento sa isang desperadong lalaki na nagngangalang Sumag-ari na nakatayo sa ilalim ng ulan na parang dugo. Siya nagmamakaawa sa kanyang senpei na patayin din ang bata, nagbabala na pagsisisihan niya ito sa huli kung hindi niya gagawin. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang senpei na nagkamali siya sa pagligtas sa inosenteng bata. Kaya, umalis siya sa pinangyarihan. Ang bata ay kabilang sa isang tribo ng mga demonyo na umiral noon pa man. Ang mga demonyong ito ay minsang naghasik ng lagim sa sangkatauhan, na nagparamdam sa milyon-milyon na walang kapangyarihan. Ngunit isang matatag na lalaki ang naglakas loob na lumaban. Siya si Moero, isang maalamat na espadachim na mag-isang pumatay ng daan-daang oni, na nagpasimula ng isang walang katapusang digmaan sa pagitan niya at ng buong tribo ng oni. Ang parehong digmaan na naging sanhi ng insidenteng ito. Lumipas ang 15 taon pagkatapos ng pangyayaring ito. Lumipat ang eksena sa ikalawang palapag ng isang tindahan ng alak na pag-aari ng pamilya Ichinas. Ang palapag na iyon ay nagsisilbing silid-tulugan ng isang high schooler na nagngangalang Shaki Ichinas, na nagmamay-ari din ng isang kaina-hinalang malaking koleksyon ng mga baril. Nakikipag-usap siya sa isang kaibigan, buong pagmamalaking sinasabi sa kanya na kakalabas lang niya sa paaralan dahil sa pakikipag-away. Ang kanyang kaibigan, na nakakaramdam ng pagkakasala, ay sinisisi ang sarili dahil ang away ay nangyari dahil sumingit si Shaki upang iligtas siya. Ngunit sinabi ni Shaki sa kanya na huwag mag-alala, sinasabing walang kasalanan, pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Ang ama ni Shaki, si Chihi, ay pumasok, galit na galit matapos marinig ang balita, at malakas na sinampal ang kanyang walang kwentang anak sa ulo. Hindi man lang nag-alala si Shaki, at sinabi sa kanyang ama na huwag mag-alala sa isang bagay na napakaliit, ngunit para kay Choshi, malayo ito sa maliit. Sinubukan niyang turuan si Shaki ng leksyon, ngunit paano niya magagawa kung ang bata ay may reflexes ng 1,000 unggoy. Kumalma si Choshi at nagtanong kung bakit ginawa ni Shaki ang kanyang silid-tulugan na parang tindahan ng baril sa GTA. Sinabi ni Shaki sa kanya na tumahimik bilang tugon at binago ang paksa, nagtatanong kung totoo na ang tindahan ng alak ay malapit ng magsara dahil narinig niya na ang mga customer ni Siashi ay nawawala araw-araw. Kinumpirma ito ng awkward na katahimikan ni Siashi at sa pagtatangkang iligtas ang kanyang mukha, kinutya niya si Shaki, tinawag siyang isang pinatalsik na punk na walang pinagkaiba. Nasaktan si Shaki sa pagkakataong ito, kaya seryoso siya at sinabi sa kanyang ama na anuman ang mangyari, magiging matagumpay siya balang araw at hindi kailanman Majai-jin isang ganap na talunan tulad niya. Hindi siya tumigil doon at mas lalo pang sinaktan, sinasabing ang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay ang pagkaalam na hindi sila magkadugo. Masakit iyon, kaya umalis si Shoshi sa silid at bumalik sa tindahan sa ibaba. Doon, tumunog ang telepono, at isang customer ang gustong magpadala ng beer sa kanyang bahay. Kaya lumabas si Shi, ngunit hindi bago huminto sandali upang tingnan ang isang larawan ng pagkabata ni Shaki, na nagpapakita na mahal niya ito. Samantala, galit pa rin si Shaki at nagbulong na mas magiging maganda ang kanyang buhay kung inampun siya ng isang mayamang lalaki sa halip na ang matandang ito. Upang ilabas ang kanyang pagkadismaya, kinuha niya ang isa sa kanyang mga baril at itinutok sa target sa dingding. Ngunit habang siya ay malapit ng hilahin ang gatilyo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Tumingin siya sa bintana upang makita kung ano ang nangyari. Nang biglang, isang madilim na puwersa ang humawak sa kanyang mga binti at kinaladkad siya sa kalye. Ang lalaking nasa likod ng pag-ataking ito ay si Samadari, ang parehong lalaki na nakita natin sa simula ng kwento na mayroong isang uri ng madilim na kapangyarihan. Nilapitan niya si Shaki at tinanong ang kanyang pangalan upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit bago makasagot si Shaki, bumangga si Siashi kay Samadari gamit ang kanyang kotse at sumigaw kay Shaki na sumakay. Mabilis silang umalis at sa daan, sinabi ni Siashi na ang tanging pag-asa nilang mabuhay ay umalis kaagad sa bansa. Walang ideya si Shaki kung ano ang nangyayari. Nagtanong siya kung si Sumag-ari ay isang loan shark o kung ano, at kahit na siya ay, ang pagbangga sa kanya ay tila labis. Nag-aalala siya na ang kanyang ama ay madakip dahil sa tangkang pagpatay, o mas masahol pa, aktwal na pagpatay. Sinabi ni Siashi sa kanya na tumahimik sa sandaling ito, sinasabing hindi patay si Samader, at tinanong ni Shaki kung paano siya nakakasiguro. Wala silang oras, ngunit alam ni Siashi na kung hindi niya ipapaliwanag kung ano ang nangyayari, hindi tatahimik ang kanyang tandang anak. Kaya nagsimula siyang magpaliwanag na naghulog ng isang mabigat na bomba na si Shaki ay isang inapo ng tribo ng demonyong Oni at si Samader ay isang inapo ni Moero na nagiging dahilan upang maging magkaribal sila. Hindi naniniwala si Shaki ngunit wala oras para sa karagdagang paliwanag. Nahabol ni Samadar, tinusok ang kanilang kotse gamit ang kanyang espada, at nilamon ito ng itim na ulap. Nawalan ng paningin, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas sa sasakyan.
At habang ginagawa nila ito, sumabog ang kotse. Sa sandaling iyon, hinawakan ng itim na ulap si Shaki at kinaladkad siya sa isang kalapit na bodega. Doon, ipinahayag ni Samadar ang kanyang sarili kay Shaki at sinabi sa kanya na huwag itong kunin dahil trabaho lang niya ang puksain ang mga peste tulad niya. Pumasok si Shoshi at ipinaliwanag kay Shaki ang kasalukuyang sitwasyon niya. Siya pinapaalalahanan si Shaki sa alamat ng libu-libong taong digmaan sa pagitan ni Moero at ng Oni, isang kwento na narinig ni Shaki mula sa kanyang ama ng maraming beses noong kanyang pagkabata. Sinabi ni Tieshi na pagkatapos mamatay ni Mama Taro, nagpatuloy ang digmaan habang ang kanyang mga inapo ay nagsama-sama at bumuo ng isang organisasyon na ang tanging layunin ay patayin ang lahat ng demonyo. Ang organisasyong iyon ay kilala ngayon bilang ahensya ng Momotaro at si Samadari bilang isang inapo ay miyembro ng ahensyang iyon. Si Chiyoshi mismo ay minsang miyembro na humugot ng kanyang sariling itim na espada ng ulap upang ipagtanggol laban kay Samadar. Ayon kay Tieshi, lahat ng inapo ni Momotaro ay pinagpala ng isang hindi kilalang puwersa na nagpapahintulot sa kanila na ipatawag ang itim na ulap na ito, na ginagamit nila upang patayin ang Onas. Kinutya ni Samadari si Tieshi bilang kanyang senpai, na nakasakit sa damdamin ni Tieshi dahil ipinagkanulo siya ni Samadari, ngunit sa teknikal na paraan, si Choshi ang nagkanulo sa kanyang sariling pamilya sa pamamagitan ng pag-ampon ng isang demonyong Oni. Samantala, nahihirapan si Shaki na maniwala sa nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. Ang kanyang taunang ama ay isang inapo ni Momotaro, na sa ilang kadahilanan ay naisip na isang magandang ideya na ampunan ang kanyang natural na kaaway. Tinawag ni Samadar si Tieshi para sa eksaktong dahilan na iyon, sinasabi sa kanya na siya ay pupuksain kasama si Shaki sa pagtataksil sa kanyang sariling uri. Ngunit hindi nag-alala si Tieshi at sumugod kay Samadar, nakikipaglaban na ang kalalabasan ay magpapasya kung sino ang tama. Si Samadar, na mas bata, ay nagkaroon ng kalamangan, umiiwas sa atake ni Soshi ng mabilis bago magbigay ng dalawang direktang suntok sa kanya. Habang bumagsak si Choshi sa lupa, dumudugo ng husto. Sumigaw si Shaki, nagmamakaawa kay Samadar na huminto. Tumingin si Samadar kay Shaki at sinabi sa kanya na manahimik hanggang sa kanyang pagkakataon na mamatay. Si Saeshi, sa kanyang huling lakas, ay hinawakan ang paa ni Samadar na lalong nagpagalit kay Samadar dahil hindi niya kailanman naintindihan kung bakit ginawa ng lalaking ito ang lahat upang protektahan ang isang demonyong Oni. Sumagot si Saeshi na ang isang ama ay hindi nangangailangan ng anumang dahilan upang protektahan ang kanyang anak. Nagmakaawa siya kay Samadar na iligtas ang buhay ni Shaki, nangangako na hindi kailanman sinaktan ni Shaki ang sinuman sa kanyang buhay at hindi kailanman gagawin. Habang nagsisimulang magpabago ang desisyon ni Samadar sa mga salita ni Choshi, hinugot niya ang kanyang espada na may layuning patahimikin ang kanyang senpai ng permanente. Nagmulat ang mga mata ni Shaki. Nagtaka siya sa sarili kung bakit siya nakabitin doon na walang magawa habang namamatay ang kanyang ama. Nagalit siya. Hindi makontrol ang kanyang galit at nagsimulang mamula at magsara ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay at kailangan niya itong gawin ngayon. Bigla niyang naramdaman na nagbabago ang kanyang katawan ng kainahinala. Hindi siya makontrol at dumudugo ang kanyang katawan. Ang buong itim na lubid na ginamit upang itali siya ay damyugo at naputol. Napansin ni Samadar na may gumagalaw sa likod niya. At sa oras na lumingon siya upang makita, nakita niya na nakawala na si Shaki. Tumingin siya sa paligid para sa bata at nakita siya sa bubong na puno ng dugo. Tumalon si Shaki upang labanan siya at umiwas siya. Sanay siyang lumaban sa Onas, kaya hindi nakakagulat sa kanya ang makita si Shaki. Nakita niya na sa wakas ay nagising na si Shaki bilang isang Oni at ang Onas ay lumalaban sa pamamagitan ng pagmamanipula ng dugo. Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Onas at hindi iyon ang dahilan kung bakit nila pinapatay ang Onas. Ang dahilan kung bakit nila pinapatay ang Onas ay dahil mayroon silang hindi makontrol na emosyon at sila ay isang kawalan sa sangkatauhan. Lumabas siya upang labanan si Shaki na nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Nang sinubukan niyang gawin ang unang pagtatangka kay Shaki, umiwas si Shaki sa kanya. Minanipula ng katawan ni Shaki ang ilang sandata at binaril si Samadari gamit ang mga ito. Iniwasan ni Samadari ang lahat ng bala, ngunit ang missile na ibinato ni Shaki sa kanya ay napakalakas na hindi niya man lang mahanap ang kanyang daan. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas si Shaki. Nagpatuloy siyang lumaban nang hindi man lang alam kung ano ang ginagawa niya. Sa wakas ay nahawakan niya si Samadar at sinuntok. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo at inatake siya. Ang buong gusali ay nawasak ng bigat ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng halos tapos na laban, umatras siya. Nakakagulat, hindi rin namatay si Samadore. Ang kanyang ulo ay mayroon lamang itim na marka. Tumayo siya na may panibagong pag-asa na patayin si Shaki at alisin ang Onas sa mundo. Habang naglalakad siya patungo kay Shaki, umatras si Shaki at nagsimulang sumigaw. Nahawakan niya muli ang kanyang katawan at nagulat na. Siya ang gumagawa ng lahat ng iyon. Siya, sumigaw at nagtaka sa pagkalito. Tiningnan ni Shaki ang kanyang kamay at nagtaka kung siya ba iyon. Mas malaki ang kanyang mga kamay at may dugo sa buong katawan niya. Mayroong ilang mga tanong sa kanyang isip na humihingi ng sagot, ngunit wala siyang sagot sa mga ito. Hindi nagulat si Samadar na ganoon ang kanyang nararamdaman.
Ang estado ng pagkalito at pagkawala ng memorya ay isang bagay na napakakaraniwan sa Onas kapag nagbabago sila. Hindi niya kinakaawa ang kalagayan ni Shaki. Gusto lang niya itong puksin. Kailan ang pinakamagandang oras upang atakehin si Shaki kung hindi ngayon na siya ay nasa estado ng pagkalito at kaguluhan? Kaya muling inilabas ni Sumadari ang kanyang espada at naghanda upang atakehin si Shaki. Sinaksak niya ang isang tao at sa sandaling iyon ay inakala ni Shaki na patay na siya. Sa kabutihang palad para kay Shaki, may sapat pa ring lakas si Soyoshi upang ipagtanggol siya. Kaya tumakbo siya doon at kinuha ang espada para sa kanyang mahal na anak. Galit si Samader. Tinanong niya si Yoshi kung nararamdaman pa rin niya ang pangangailangan na ipagtanggol ang bata matapos niyang makita kung gaano nakamamatay ang bata nang magising siya. Sa tingin ko, ang pagmamahal ng isang ama ay hindi kailanman mapapalitan. Sa kanyang nanginginig na hininga, naaalala niya noong bata pa si Shaki at kung paano siya tinawag ni Shaki na tatay. Narinig niya muling tinawag ni Shaki na tatay at ngumiti siya sa sarili. Nagtaka si Samadari kung gaano kalayo ang kanyang mararating upang protektahan ang dugo ng isang oni at nagtanong sa kanyang puso kung gaano siya kahalaga. Ngumiti si Soyoshi sa sarili habang nagtatapos siya na maganda na rin na maging masaya siya sandali. Ang gumuho na gusali ay nagdulot ng mga haka-haka at usapan sa paligid ng lungsod. Nagsimulang magtipon ang lahat upang malaman kung ano ang nangyayari at nagtaka sila kung ito ay pagsabog ng gas o iba pa. Ayaw ni Sam Eder na makakuha ng atensyon, kaya naglaho siya. Nagbigay ito ng sapat na oras kina Toyoshi at Shaki upang magkaroon ng kanilang huling-muling pagkikita. Hinawakan ni Shaki ang kanyang ama, umaasa na mabubuhay ang kanyang ama habang si Toyoshi ay humihingi lamang ng paumanhin sa katotohanan na hindi niya sinabi kay Shaki ang tungkol sa kanyang kapanganakan. Inamin niya na dapat niyang sinabi kay Shaki ang tungkol sa kanyang dugo, ngunit wala siyang magandang paraan upang sabihin sa kanyang anak na hahabulin siya ni Moero sa lahat ng araw ng kanyang buhay at siya kailangang lumaban. Gayunpaman, iniwan niya si Shaki ng payo kung paano siya makakaligtas. Pinapaalalahanan niya si Shaki na mag-isa siya mula sa araw na iyon at nagmamakaawa sa kanya na maging mas malakas upang makatakas siya mula sa parehong Mamautaro at Onas. Sa pamamagitan nito, sumuko siya. Hindi makapaniwala si Shaki na natapos ang kanyang buong buhay sa harap niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, niloloko pa niya ang kanyang ama at biglang nagbago ang lahat. Sumigaw siya na marami pa siyang gagawin kay Sohi. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa kanya para sa sinasabing hindi siya kadugo at marami siyang gustong sabihin. Nang hindi sumagot si Soshi, umiyak siya. Bago pa man siya makapagluksa ng maayos, isang lalaki ang sumingit sa likod niya at sinampal ang kanyang leeg. Agad siyang nawalan ng malay habang sinasabi ng lalaki na tanga siya sa pagpapahintulot sa isang tao na makasingit sa kanya. Samantala, sa punong tanggapan ng Mataro, pinag-uusapan ng mga matatanda kung paano lumaban si Samadari ng walang pahintulot o paunang abiso, at nagtaka sila kung hamina na ang Mamataro. Iginigiit nila na hindi nila maaaring hayaan ang Onas na manatili sa gitna ng mga tao, at kailangan nilang tiyakin na puksain ang lahat ng hindi. Pinaghihinalaan ng mga tao. Teka, sino ang mga nakatali dito? Well, abangan. Ang batang sumuntok kay Shaki kanina, si Nito, ay tumawag sa kanyang principal. Binabati siya ng kanyang principal sa pagkuha ng isa sa kanila sa paaralan. At makikita mo na tuwang-tuwa ang kanyang principal tungkol dito. Kahit na sinasabi rin niya na hindi siya tuwang-tuwa, tila siya ay. Nagtanong ang kanyang principal tungkol sa iba pa na nakuha niya at pinag-usapan niya si Shaki, sinasabing hindi niya alam kung magiging sulit ba si Shaki sa huli. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!